Yung mga dakilang empleyado sa inyo, manood muna kayo. Attorney G, ano ba ang mga pinagbabawal na gawain dyan kung subcon at agency workers ang pinag-uusapan? Isa-isahin natin ito at baka ginagawa na ito sa inyo. Una, prohibited subcontracting agreements. Mahigpit nang ipinagbabawal ang labor-only contracting sa bansang ito. Ito yung tipong walang sapat na kapital at walang kontrol ang manpower agency ninyo sa mga agency workers nito at nagbumukha ng recruiter ito ng principal company ninyo. Kaya bawal na po ang kabo system dito o yung may middleman o kabo kayo na walang ibang ginagawa kundi mag-supply ng tao sa principal nito. At bawal na rin ang in-house agency or in-house cooperative dito kung taga-supply lang talaga ng tao ang agency o kooperatibang ito. At bawal na po ang mga subcontracting agreements kung saan ang tunay na layunin nito ay mapigilan ang pagbubuo o pagpapalago ng isang unyon sa kumpanya ninyo. At bawal na rin po ang subcontracting agreements para lang mapunuan ang mga pagkukulang sa trabaho dahil sa pagwuwelga o sa napipintong pagwuwelga ng mga direct hires ng principal ninyo. Pangalawa, prohibited employment agreements. Bawal na po ang pagpapapirma ng mga antedated resignation letters, blanko ng mga payroll, at mga blanko ng waiver and quit claims ng anumang kumpanya sa mga tauhan nito. At bawal na rin po ang malasardinas na 555 na kontrata o yung puro 5 months lang ang kontrata ninyo upang never na mararegular kayo. At bawal na rin po ang pagpapapirma ng isang kontrata na mas maikli kumpara sa service agreement na pinirmahan ng principal at ng manpower agency ninyo. At ang pangatlo, prohibited employment practices. Bawal na rin po ang mga kontrata para sa mga agency employees kung saan ikatatanggal ito sa trabaho ng mga direct hires ng principal company ninyo. At bawal na rin pong ipagawa sa inyo ang mga uri ng trabaho ginagawa na ng mga direct hires ng kumpanyang ito. Bukas, pag-usapan naman natin ang mga isyong bumabalot sa industriyang ito. Chine!